Okay, so manalangin po muna tayo. Diyos namin ang masalangit, salamat po sa pagkakataong ito na makapag-aral po ng inyong salita. Salamat po sa lahat ng mga dumalo sa aming Bible study sa araw na ito. Gabayan niyo po kami ng banal na espiritu upang maunawaan po namin ang mga nangyayari po sa mundo ngayon, ah, in relation po sa tinuturo po ng salita ng Diyos sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maipamuhay ang mga matututuan po namin upang kayo po ay mabigyan ng parangal at kaluwalhatian. Ito pong panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so pagpapatuloy po natin yung Matthew 24. Ngayon po nasa verses 29 to 41 po tayo. So, dito po ang pagpapatuloy ng mga mangyayari sa last days, no? Yung mga panahon na kung saan darating po for a second time ang ating Panginoong Yesus. So last time po, pinag-aralan po natin yung ano yung mga mangyayari during the tribulation period. So ngayong araw po nito, sa verses 29 to 41, makikita po natin yung mga events right after the tribulation period, kung ano po yung mga bagay-bagay na mangyayari sa mundo. Okay? At dito po makita po natin, no, na talagang kung ngayon po mahirap ang buhay, lalong-lalo na po sa time ng tribulation period. Kaya ito po ay isang magandang pagtuturo sa bawat isa sa atin na kailangan po natin talagang ipahayag po ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo sa ating mga kapwa-tao dahil talagang napakahirap po ng buhay during the tribulation period at ayaw po natin yung ating mga pamilya, yung ating mga kaibigan o kahit sino man po na medyo stranger sa atin, ayaw po natin kahit sino mang tao na maranasan po yun. So, kailangan natin ipaliwanag sa kanila yung mga bagay na mangyayari sa panahong ito. Okay? So, yung mangyayari po right after the tribulation period para po yung emergency situation po, Diba? For example, meron pong isang malakas na bagyo na papalapit po, katulad niya sa Pilipinas, no? So kung may mga malalakas na bagyo, usually ang mga otoridad, no, yung mga environmental authorities, nagbibigay po sila ng mga warning sa mga tao, especially mga malalapit sa mga lugar na lagi nagbabaha o kaya may danger of landslide, no? Yung mga ganun po ba mga area. So syempre po, yung mga tao na binibigyan ng ganung babala, kailangan nilang sumunod, no? Do sa instructions. Otherwise, kung di sila susunod sa mga instructions, hindi po sila magso-survive, no? So, ganito po yung pag-aaralan natin sa araw na ito. Marami pong instructions na ibibigay ang Panginoong Hesus at nasa sa atin po kung paano po natin ipapamuhay, paano natin isasagawa yung mga instructions na ito. Okay? Alam po natin yung pagsunod po sa utos ng Diyos ay napakasimple po. Ginagawa lang nating complicated po yung pagsunod dahil minsan po matigas po ang ating ulo, no? Ayaw nating sundin yung sinasabi ng Panginoon. Okay? So yung salita po ng Panginoong Hesus dito sa ating pag-aaralan ay parang alert system, no? Itong alert system mo to, tinatawag po tayo na magkaroon ng matinding paghahanda bago po magsimula yung paghuhukom at yung pagbaba po ng ating Panginoong Hesus sa buong kaluwalhatian po niya, sa kanyang full glory. Okay? So, yung mangyayari po after tribulation period, yung tinatawag nating Battle of Armageddon. Yun po yung time ng judgment, kung saan si Jesus po, kasama po ang kanyang mga banal na tao, kasama po tayo doon, yung mga saints po ay lalaban po sa kaaway, no? Yung kaaway po natin yung si Antichrist pati na po yung kanyang false prophet at saka yung mga subjects po nila. At alam po natin ang kalalabasan po ng battle na ito, no? Ultimate victory para po sa ating Panginoong Hesus. Okay? So pag-aaralan po natin sa ngayon, paano po tayo maghahanda para po sa darating na tribulation period, yung judgment po ng ating Panginoon Jesus. Remember, tinuturo ko po sa inyo lagi, no? At ito po yung aking belief, although there are some
people that don't believe in the rapture. Okay? So they don't believe in the rapture. They don't believe even the millennial reign of the Lord Jesus Christ, but they have their own reasons. Pero ako po, I believe in the rapture. I believe in the 7-year tribulation period. I believe in the 1,000-year reign of the Lord Jesus Christ. So, kung pag-aaralan po natin yung ganong sequence ng events na mangyayari po right after our time, then tayo po mga mananampalataya kay Kristo, mararapture po tayo at hindi po tayo makakasama sa tribulation period. So kung tayo po hindi makakasama sa tribulation period, ito po pag-aaralan natin ay hindi po natin mararanasan. Ito po yung mararanasan ng mga tao na patuloy na nagre-reject kay Kristo at yung mga taong hindi pa po nakakilala sa Kanya pagdating po ng rapture. So, kaya nga marami po nagtatanong sa akin, so anong point? Bakit natin kailangang aralin to? Kung di naman natin mararanasan itong mga bagay na ito. So, ang point po nito is ipalaganap po natin ang mga events na mangyayari po during the tribulation and after the tribulation sa mga tao na kilala po natin sa ngayon. Ang purpose po natin is para sila ay mahikayat natin na tumalikod sa kanilang mga kasalanan at magkaroon po ng personal na relationship sa Panginoong Hesukristo. So, yun po ang ating motibo kung bakit po natin inaaral to. Hindi lang po para magkaroon tayo ng maraming kaalaman tungkol sa mangyayari sa future po, sa hinaharap natin, kundi para maging gabay ito para sa pagtuturo natin sa ating mga kapwa-tao, especially yung mga tao na ligaw po ang landas, yung mga taong hindi pa po nakakilala sa ating Panginoong Kristo. Okay? So, ang pangunahin po natin kaisipan dito, Jesus teaches that His return will be preceded by unmistakable signs. So, yung po una natin pag-aaralan. Ano ba yung mga signs na si Panginoong Kristo ay darating na po dito after the tribulation period? Tanda po natin, no? Pinag-aralan po natin, matagal na po yung rapture. Ang rapture po, hindi po natin ah, mabibigyan ng mga signs yan, no? Ang rapture po, wala po mga signs. Kumbaga sa ano, walang warning ang Panginoon. Wala po sinasabi sa Biblia na warning signs ang rapture. So, ibig sabihin po, ang rapture can come anytime. Pwede pong after po ng Bible study ngayon, magkaroon na po na tayo ng rapture at lahat po naman na mananampalataya kay Kristo ay papalaot po sa ere at makakasama po natin ang Panginoong Heso Kristo and together with all the other believers in Christ. So, ang rapture po of all the mga future events, wala po yung warning signs. Pero in tribulation meron, and especially yung second coming of the Lord Jesus Christ, meron po yung mga signs. Okay? So pag-aaralan po natin yung mga signs na yun. Pangalawa, itong signs po nito can be recognized by the discerning. So ibig sabihin ko po ng discerning means to recognize the difference between truth and error. Okay? Yung abilidad po na malaman ang pagkakaiba ng katotohanan at ang kamalian. At alam po natin, magkakaroon lang po tayo ng ganitong klasing abilidad kung tayo po'y nag-aaral ng salita ng Diyos. Pangatlo po, pag-usapan po natin yung suddenness po. Itong signs po nito will be experienced suddenly. Okay? So, ibig sabihin, meron pong mga signs, pero biglaan po ito. Dahil malalaman po natin mamaya, sasabihin po natin, Panginoong Sus, no one knows the hour. Kaya hindi po natin alam kung anong oras, anong petsa, wala pong schedule to. Okay? Actually, ito pong pangalawang pagdating po ng ating Panginoong Kristo ay lagi pong nasa balita na kahit hundreds of years ago or 200 years ago, kahit sa panahon po ng mga apostol, no? Apostol Pablo, Apostol Juan, during that time, ina-anticipate na po nila ang pangalawang pagdating po ni Kristo. Well, more than 2,000 years na po nakalipas, hindi pa rin po dumarating ang Panginoong Kristo. So, ito po ay nagbabadya po sa atin na kailangan po tayo may constant readiness. Lagi po tayong handa, no? Para po tayo ng mga bata pa, Boy Scout, Girl Scout, no? Laging handa. Okay? Laging handa, laging ready. So, bilang mga mananampalataya kay Kristo, kailangan lagi tayong handa.
Okay? So pag-aralan natin yung tatlong bagay na yun, yung signs, tapos yung um, discerning, importante na magkaroon po tayong discernment, yung pagre-recognize ng mali at tama. At pangatlo, yung suddenness, okay? Yung suddenness ng pagdating po ng ating Panginoong Kristo. Okay? So, punta mo natin yung unang passage, yung verses 29 to 31. So, the signs of His return will be cosmic and clear. Okay? So, basahin ko po yung 29. Sabi po dito, pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon, ay magdidilim ang araw. So, unang mangyayari, the darkening of the sun. Okay? So, ibig sabihin, the whole day. Okay? Kahit na araw po, umaga, hapon, wala pong liwanag sa araw. Okay? Magdidilim po. Pangalawa, ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. So, totally dark po. Kung baga sa ano, tinatawag na sa English na pitch black. Talagang walang ilaw mula sa araw at mula sa buwan. So, total darkness. Okay? Pangatlo, mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Okay? So, yung tinatawag natin minsan ng mga falling stars. Okay? Mga falling stars. So, totoo po yun. Marami po mga falling stars mangyayari, no? At alam po natin na mga stars, malalaki po yan. So, kung mag-fall po yan sa mundo during that time, marami pong mamamatay, di po ba? Kasi napakainit po yan at napakalaki. At malaking mga lupain ang madidestroy po during that time. Okay? Then pang-apat, sabi po dito, yayanagin ang mga kapangyarihan sa langit. So, hindi lang po yung mundo ang magkakaroon parang quake, no? Or hindi lang earthquake, kundi outside the earth, the whole universe magkakaroon po ng shaking, no? So, matindi po. Kung meron po tayong term doon, siguro tawag doon, universe shake, no? Kung may earthquake, siguro universe quake or universe shaking. Okay? So, yun po mga mangyayari. Kaya po, cosmic ito dahil hindi lang po yung earth ang involved, kundi the whole universe. Okay? So, makakita po natin dito yung kapangyarihan po ng ating Panginoong Yesus. Siya po nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan at kaya po niyang gawin ang lahat ng bagay. Okay? So, sa verse 30 po, pagkatapos, sabi po dito, pagkatapos mangyari yung mga cosmic signs na yon, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. So, si Jesus po, mula sa langit, bababa po siya dito sa lupa. Okay? Ano po mangyayari? Tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. They will cry. Okay? At makikita nilang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So, in full glory po, makikita po si Kristo sa kanyang pagbabalik. In full glory. Kung talagang, ibig sabihin po nito, napaka-bright po ng pananamit po niya, pati ng kanyang muka. At makikita po niyo no, sa Revelation, chapter 1, yung description po niya. Yung eyes po niya, fiery, no? Talagang maapoy. Tapos yung paapuri niya, no? Talagang nagpapakita po siya ng tunay na kapangyarihan po niya bilang Diyos. Okay? And then sa verse 31, isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Okay? So malakas na tunog ng trumpeta. Pag sa Biblia po, especially sa Old Testament, pag merong malakas na tunog ng trampeta, most of the time, especially galing sa anghel, yun po ay sign of war. Okay? Kaya nga po itong tinatawag natin at makikita po nito sa Revelation 19. Okay? Kung babasahin po ninyo, inaral na po natin na more than a year ago ang Revelation, yung Battle of Armageddon. Dito po yung ang kalaban po ni Kristo, si Antichrist, pati na rin po ang kanyang false prophet ay maglalaban. Pat alam po natin, si Kristo po ay magiging tunay na matagumpay. Okay? So ito po sign of war. Kaya nga tinatawag natin Battle of Armageddon. Okay? So sabi po dito, titipunin ang kanyang mga hinirang. Ito po yung mga saints, yung mga believers na nagaling na po sa langit, kasama po ni Kristo, bababa dito at kakalabanin po ang ating mga kaaway. Sabi po dito, manggagaling sila sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. So galing po sa taas kasama po ni Kristo. At tayo po yun, kasama po tayo doon. Tayo po ang lalaban sa ating mga kaaway. Okay? So ano po itong mga nakikita natin na signs na to according to verses 29 to 31? Ito po ay nag-affirm that ang
pangalawang pagdating po ni Kristo ay hindi po sekreto. It's not secretive. Kitang-kita po to. Ang rapture po may semblance of secret. Kasi sa rapture po, ang makakita lang po kay Kristo ay yung kanyang mga mananampalataya. Yung mga taong hindi naniniwala sa kanya during that time, hindi nila makakita si Kristo. So it's like a secret. Only yung believers ang makakita kay Kristo. Pangalawa, ang pagdating po ni Kristo ay hindi po symbolic. Marami pong tao ang di naniniwala sa second coming of Jesus Christ. May mga Kristiyano po na hindi naniniwala dahil sabi nila, simbolo lang yan, figurative lang po yan. Dahil si Kristo ay nadito na po, sabi niya, in spirit. Pero napaka linaw po ng Biblia, many times, even starting sa Old Testament, sa Zechariah especially, and then sa New Testament, sa mga sulat po ni Apostol Pablo, marami pong nagsasabi sa Biblia na si Kristo ay babalik buti literal. Okay? Physical po na darating po siya. Okay? So hindi rin po subtle, hindi yung parang hindi very obvious. Kasi dito yung nakita po natin magdidilim ang araw, ang buwan, yayanigin ang buong universe. So makita po natin na talagang global and universe-wide yung signs po ng pagdating ni Kristo. Okay? So universal po yun at unmistakable. Masisigurado ng mga tao na si Kristo nga po talaga ang dadating. Kaya nga po ang response po nila, no? Sabi po dito sa verse 30, tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. Tatangis sila not for joy. Tatangis sila dahil alam nila darating na po yung judgment, yung paghahatol at paghuhukom po ni Kristo sa kanyang mga kaaway. Okay? So, napaka-importante po para sa ating mga Kristiyano sa ngayon, ipaliwanag natin itong mga events po na ito sa ating kapwa-tao para maunawaan nila na hindi po natin gawa-gawa ito. Ito po ay nasa Biblia at tunay po itong mangyayari in our future. Okay? So, ang responsibility po natin bilang mga tao ay una-una, we must live with eternal perspective. Okay? So, sa ngayon po, sanayin na po natin ang ating mga katawan, ng ating puso't isipan na mamuhay with eternal perspective. So, ibig sabihin po, sabi po ng Panginoong Kristo sa Matthew chapter 6, di ba? Lay treasures on heaven rather than on earth. Okay? So, magsimula na tayo mag-accumulate po ng mga kayamanan para po sa langit kaysa sa lupa. Okay? So, ibig sabihin po nun, yung mga spiritual na bagay. Patuloy po tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa-tao and especially patuloy nating ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan na galing lamang po sa ating Panginoong Kristo. So gawin po natin ang mga bagay-bagay sa ating buhay para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. So live with eternal perspective. Pangalawa po, our faith should not rest in stable skies but in a sovereign Savior na babalik po with power and glory. Okay? So lagi po tayo magdepende, magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Dahil siya lamang po ang tunay na makatutulong sa atin. Okay? So alam po natin, wala po tayo sa tribulation period, pero nandun po tayo right after the tribulation. Pero sa ngayon po, maging handa na po tayo sa pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus, especially sa mga nangyayari sa buhay po natin at sa buong mundo. Napakahirap po ng buhay. Marami pong tao ang nagbibigay ng sisi sa ating Panginoon at biniblame po siya sa lahat ng mga masamang nangyayari sa buhay po nila. At alam po natin, hindi po siya ang dapat sisihin, kundi ang ating mga sarili at ang kasalanan na ginagawa po natin. Kaya po nangyayari itong paghihirap na ito sa buong mundo. At bahagi po yan ng sinasabi ng Biblia. Okay? So our faith should rest in our Lord Jesus Christ. Doon po lagi tayo magtitiwala. Marami pong mga lumalabas ngayon na mga balita, no? Na hindi po tama, especially tungkol sa Panginoon, tungkol sa Biblia, at mag-ingat po tayo sa mga maling katuruan. Okay? Pangalawa po, sa verses 32 to 35, okay? Makikita po natin that yung pagdating po natin Panginoon, yung season, okay? Yung panahon ng kanyang pagdating ay
maaari pong malaman ng mga faithful. Pag sinabi ko pong faithful, ito po yung mga taong maniniwala kay Kristo. Ito po yung may personal na relasyon kay Kristo. Dahil ang mga taong nagtitiwala kay Kristo, naintindihan po nila ang Biblia. Naintindihan po nila yung mga mangyayari po sa future na mga sitwasyon sa buhay. So, although katulad ng sabi ko at babasahin po natin mamaya, hindi po natin alam ang oras, ang panahon at ang araw, pero makikita po natin 'yan, no? Several weeks ago pinag-aralan po natin there will be wars and rumors of wars, 'di ba? Nandun po yung pag-ibig po, pagmamahal ng mga tao sa kanilang puso, sa kapwa-tao, sa Diyos ay unti-unting mawawala. The love of many will grow cold. Okay? At napapansin na po natin ngayon. Ngayon po, diyan po sa Pilipinas, dito po sa North America, napakatindi na po ng ng division, no? Ng separation ng mga tao. Hindi lang po sa race, kundi sa kanilang mga political beliefs. Samantala mga many many years ago, siguro 10 years, 20 years, 30 years, yung mga bata pa po tayo, no? Hindi po ganun katindi yung division, no? Yung partisanship, especially dahil sa politika. Sa ngayon po, napakatalamak na po ng division sa bawat bansa. At sometimes sa pamilya po, dahil magkakaiba ang political beliefs ng isang pamilya, minsan nag-aaway na rin po sila. At yan po ang nangyayari sa mundong ito. Yan po ay dahil sa kasalanan at dahil sa katigasan po ng ating mga puso. Okay? So, pag tingnan po natin ng verse 32, sabi po dito ng Panginoon, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos, igos po yung fig tree, ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. So of all the trees sa Israel during that time, ito pong fig tree, pagka nakikita po ng mga Israelita na nagkakaroon na po ng dahon, yun po ang senyales na darating na po ang tag-araw. Okay? So ginagamit po ng Panginoong Hesus to bilang illustration na kung nakita po natin na nandiyan na po yung mga signs like yung pag-darken ng moon, ng sun, at yung mga iba-ibang mga bagay na pinag-aral na po natin, ibig sabihin po, malapit na rin po ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Okay? So verse 33, gayon din naman kayo kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang laing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Okay? So, yung fig tree po, illustration po in spiritual discernment. Okay? Kasi karamihan po ng mga tao sa ngayon, hindi po nila naunawaan yung mga nangyayari sa panahong ito. Okay? Yung mga gera, yung mga division, especially political sa bawat bansa at even sa mga pamilya. Hindi po nila naintindihan na ito po ay ang mga senyales na ang pagdating po ni Kristo ay tunay na nalalapit na. At minsan binibigay lang po nito, oh, dahil sa ganito yan eh. Dahil magkakaiba ang paniniwala nila, hindi nila nakikita yung spiritual na implication po. Tayo po mga Kristiyano, yung mga nangyayari po sa ating kultura, sa ating pamayanan, kailangan po natin i-interpret po yon in the light of the Bible. Kaya nga po, kailangan po talaga tayong masugid na mag-aaral ng Biblia. Okay? Otherwise, hindi po natin maintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay nito sa ating mundo sa ngayon. Okay? So just as budding leaves indicate summer's nearness, we believers, we are expected to recognize the season unfolding through God's prophetic signs. So wag po nating pagwalang bahala yung mga nakikita po natin mga signs. But of course, hindi natin pagwawalang bahala pero at the same time hindi naman po dapat mababahala, no? Kasi minsan po nakikita po natin yung mga bagay na yun, natatakot na tayo, no? Masyado nagwo-worry, na-stress na tayo. Okay? So minsan nagpapanik pa nga ang mga tao. Katulad na nangyari yung pandemic, no? Back into 2020. Diba? Nagpanik po mga tao.
Kakatuwa nga po dito sa Canada, sa buong North America, nagkaroon ng ah, ah, ng na out of stock ang mga bathroom tissues. Talagang nakakatawa, no? Kasi talagang nag-hoard yung mga tao dahil po sa nangyaring yun sa buong mundo. Okay? So, pero kung tinuturo po sa atin na ating Panginoon ito, hindi po para tayo magpanik, kundi magtiwala po sa Kanya. Ibig sabihin po, mananalangin tayo, patuloy tayo mag-aaral ng Biblia, at patuloy nating ipapalaganap ang mabuting balita sa ating mga kapwa-tao. Okay? At dito po, bago tayo lumipat sa ating application, sabi po ng verse 35, ang langit at ang lupa ay lilipas. Alam po natin yon. Heaven and earth, katulad ng pag-aralan po natin sa Revelation again, mawawala po ito. Yung nakikita po natin ngayon, papalitan po ito ng ating Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Pero sabi po ng Panginoon dito, verse 35, ang aking mga salita ay hindi lilipas. So ano ibig sabihin po nun? His words shall not pass away. So, ibig sabihin, ma- mag-claim po tayo. Kumapit po tayo sa salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay totoo, buhay. At lahat po ng pinangako po ng ating Panginoon sa Biblia ay tutuparin po niya at iba-iba nga po ay natupad na. So, maging matapat lang po tayo sa Panginoon at magtiwala tayo sa kanyang mga pangako sa atin. Okay? So, ang application po natin dito, katulad sabi ko po kanina, cultivate discernment through scripture and not speculation. So, make sure na sa ating pagka-understand po, pagkaunawa sa mga nangyayari sa ating ah, mundo sa ngayon ay ini-interpret po natin through the lens of the Bible. Hindi dahil sa opinion lang, oh siguro ganito mangyayari, o kasi ganito siguro mangyayari. Hindi puro kasi ganito, kasi opinion lang po yun. Ang Biblia po hindi opinion, ang Biblia po ay totoo. Ang Biblia po ay truth. May pagkakaiba po ng opinion sa truth. Ang opinion po, most of the time, mali nga po. Haka-haka lang po yun. Pero ang truth, totoo po. Dahil ang truth po natin nakabase po sa salita ng Diyos. At ang Diyos po ay hindi po nagsisinungaling. Sinabi po yan ng Biblia. He never lies. He never changes his mind. Okay? So, magtiwala po tayo sa salita ng Diyos at doon po tayo magkaroon ng discernment sa mga nangyayari sa ating mundo. So, paano po natin gagawin yon? Pag-aralan po natin ng Biblia. Hindi lang po ngayong araw na ito nagba-Bible study tayo, kundi araw-araw. Buksan po natin ang Biblia, Tagalog man o English, basahin po natin at humingi tayo ng pangunawa sa banal na espiritu na nananahan po sa ating mga buhay. Pangalawa po, read the times through God's Word and not cultural trends. Okay? Hindi po natin babasihin yung ating mga natututuhan sa kultura po natin, kung ano yung trend. Katulad ng panahon po natin, no? Sa ating high school, back in the 1980s, iba po ang kultura ngayon. Doon po sa time na yun, wala yung mga transgender, wala yung same-sex marriage. Okay? Puro mga tabu yun. Ngayon, openly po, no? Na dinidiscuss po yan at openly nagpapahayag na po ang mga tao ng kanilang mga opinion. At minsan po, nakikipag-away pa po sila. Di po ba? Pero ang salita po ng Diyos ay hindi po nagbabago. Dahil ang Diyos po ay hindi rin po nagbabago. So, ano man ang pagbabago sa ating kultura sa ngayon, hindi po nagbabago ang prinsipi po na tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. So, kailangan mag-hang on tayo sa Biblia. Dahil ang Biblia po, matatag po yan. Yung mga kultura po natin sa ngayon, pabago-bago po yan. After probably 30 years from now, iba na naman ang trend, no? Pero ang Biblia po, timeless po yan. Mula po sa panahon na sinulat po ito ni Moses, mga 3,000, 2,003 or 1,000 years ago, hanggang sa ngayon po, at sa ating future, hindi po magbabago ang mga katotohanan na tinuturo po ng Biblia. Okay? So, read the times through the Word of God and not cultural trends. Then lastly po, sa verses 36 to 41, makita po natin yung suddenness of the return of Jesus Christ. Ano pong ibig sabihin ng suddenness? Ibig sabihin po,
Hindi natin alam ang araw, ang oras, hindi po natin alam kung anong petsa. Will it be 2026? Will it be 2027? Or 2028? Or could it be today? No one knows. So, ibig sabihin, sudden po siya. Anong dapat po natin gawin? Kailangang handa po tayo araw-araw. So, kung halimbawang alam po natin na ang pagdating po ni Kristo ay year 2030, kung buhay pa po tayo noon, what do you think will you do? Sabihin po ba ninyo, oh, maghahanda na ako ngayon para by 2030, okay na ako, ready na ako sa pagdating ni Kristo. Kung alam po natin ang puso ng mga tao, hindi po mangyayari yon. Dahil alam po natin, 2030 pa darating, hindi tayo mag, wala tayong gagawin, hindi tayo maghahanda. We will go about doing normal things. Magpapakasasa tayo sa materialismo. Gagawa tayo ng mga hindi mabuting mga bagay. Hanggang sa dumating yung 2030. O ngayon, 2030 na. Saka ako gagawa ng mabuti. Ganun po tayo, ang puso natin. Kaya nga po, sinasabi ng Biblia, no one knows the hour. No one knows the time sa pagdating po ni Kristo. So, kailangan meron po tayong steady vigilance. Okay? So, verse 36, subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. See? Kahit ang mga anghel sa langit, hindi po nila alam. Ni ang anak, ni si Yesu Kristo, hindi rin po niya alam, kundi ang Ama lamang. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Okay? Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumuha, ano pong ginagawa ng mga tao sa panahon po ni Noe? Sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, yung sa ark. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat at gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. So wala namang masama po sa ginagawa po nila during the time ni Noah. Kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa. Normal po. Ang problema lang po, normal nga po yung ginagawa nila, normal activities of daily living. Inignore naman po nila ang salita po ng Diyos kay Noah na kailangan silang maganda para po sila makapasok dun sa ark, sa Noah's Ark. Inignore po nila yung pagtuturo po ni Noah. Si Noah po, nag-preach po siya, nag-sermon siya for about 100 years sa mga tao during his time. Wala pong nakinig sa kanya. So, ganun din po sa ngayon, di po ba? Ako rin po, ngayon, for the past several months, yung medyo gumanda na pong weather dito sa aming lugar, sa Canada. Almost at least once a week, pupunta kami sa mga mall, sa mga parks, para po magbigay po ng mga gospel tracts, yung mga handouts po, flyers, na tungkol po sa Biblia, tungkol po sa kaligtasan. Pero every time, marami po kami na-encounter ng mga tao na they ignore the good news. They don't want it. And some people would say, I don't need God. I don't need that. I'm okay. I'm satisfied. Ganun po ang puso ng mga tao. Nakakalungkot po. Pero ganun din po ang puso ng mga tao during the time of Noah. At hindi po sila naging handa. Kaya nung dumating ang baha, tinangay po silang lahat. Ang nabuhay lang po noon si Noah, ang kanyang asawa, kanyang tatlong lalaking anak, ang kanilang mga asawa at yung mga hayop po na pinapasok po sa Noah's Ark. Okay? So verse 41, sabi po dito, kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 41, may dalawang babae magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Okay? So ano ibig sabihin po nito? It's not about, kasi marami pong narinig na nagsasabi na, so ibig sabihin no, parang 50%. So one will be taken away, yung isa naman may iwan. Okay? So ibig sabihin yung isa pupunta sa langit kasama po ni Kristo, iba will be left behind. So parang 50-50, no? Half-half. Isa kukunin, isang iiwan sa dalawang babae magtatrabaho. It's not about that. Ang punto po ni Kristo dito ay preparation. Yung tao na kinuha po ay handa po. Handa siya sa pagdating ni Kristo. Yung isang taong naiwan naman, hindi po siya handa. So,
Ang katatungan, paano po tayo maghahanda sa pagdating po ni Kristo for the second time? Ang pinakamagandang paghahanda po ay magkaroon po tayo ng personal na relationship kay Kristo. I-acknowledge po natin na tayo po'y makasalanan, maniwala tayo na si Kristo ay namatay sa krus, nabuhay na maguli, at inilibing din po siya. Okay? Pagkatapos po niyang mamatay. At tumawag po tayo sa ating Panginoon dahil siya lang po ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan. And then, sabihin po natin sa Kanya, Panginoon, sinusuko po ang aking buhay sa inyo. Kailangan po ang aking Diyos. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan at bigyan niyo po ako ng buhay na walang hanggan. Yun po ang sinasabi po na paghahanda. Yung isang tao na hindi po handa, ito po yung tao na patuloy na nire-reject po ang offer of eternal life na galing po sa Panginoon. At hindi po natin pwede i-blame ang sino mang tao, kundi yung tao po na nagre-reject, yung nag ignore ng message from the Word of God. Okay? So Jesus, katulad ng binasa po natin, likens his coming to the days of Noah. Okay? Until judgment arrived suddenly. Okay? So two people may be working, one taken, one is left. So ang difference po nito is location. It's not location but yung preparation po ng tao. Katulad sinabi ko po, kailangan maghanda po tayo sa pagdating po ni Kristo. Dahil hindi po natin alam kung kailan po yung oras at yung araw na darating po siya. Okay? So, ano pong ating responsibilidad bilang mga Kristiyano? Unang-una, do not let normalcy breed complacency. Okay? So, ito po isang matinding attitude na wala po sa atin, mga Kristiyano minsan, no? Tinatamad po tayo. Masyado tayong kampante sa ating buhay. Minsan nga po, sinasabi siguro natin, well, ligtas na naman ako, pupunta naman ako sa langit, ba't kailangan pa akong maganda? Ano pang kailangan kong gawin? Di po ba sabi ng Biblia, go therefore and teach all nations, make disciples. Sabi ng Panginoon, follow me and I will make you fishers of men. Sabi po niya, go and preach the gospel to every creature sa Mark chapter 16. So, marami po na sinasabi sa Biblia kung ano po dapat nating gawin. Ikalat po natin ang mabuting balita. Huwag po tayong maging kampante sa ginagawa po natin. Hindi po tayo pwedeng tatamad-tamad. Kailangang hard worker po tayo. Sabi po ng Panginoon, He needs more workers. Dahil ngayon po, napakakonti po ng tunay na nagtatrabaho para po sa Panginoong Kristo. Napakakonti. Kaya patuloy po tayo manalangin na magdala pa po ang Panginoon ng marami pong mga misyonero, marami mga pastor, mga preachers. At tanda po ninyo, hindi lang po yung mga pastor ang preacher. Each one of us, kung tayo po'y tunay na Kristiyano, preacher din po tayo ng gospel. Okay? So do not be complacent. Pangalawa po, we must live alert, obedient, and faithful each day. As if today is the day. So, wag natin sabihin na, oh, matagal pa naman yun, siguro after my birthday pa. Siguro after next week pa. Siguro papalampasin pa ng Panginoon. Eh paano kung di na dumating yung birthday mo? Nandiyan na ang Panginoong Kristo. Handa ka na ba sa kanyang pagdating? Kaya nga, no one knows the hour or the day na second coming. So maging handa po tayo. Okay? So in conclusion po, ito po yung mga natutuhan po natin. Jesus reveals that the signs will be cosmic and undeniable. So talagang obvious na obvious po yung mga signs. Pangalawa, yung pagdating po niya can be spiritually understood. Okay? Alam po niyan kung tayo po yung nagbabasa ng Biblia. Pangatlo, yung suddenness po ng pagdating ni Kristo demands vigilance, constant vigilance from all of us. Kailangan lagi tayong alerto, no? Hindi tutulog-tulog. We should not be sleeping on the job. Kung kayo po ay naghahanap buhay, di po ba? Nag-work kayo ng 8 hours or whatever time yung pasok ninyo. Hindi kayo pwedeng mag-sleep on the job. Otherwise, matatanggal kayo sa trabaho. Hindi naman tayo tatagalin ng Panginoon sa ating posisyon sa kanyang kaharian. Pero
Ayaw din po niya natatamad-tamad po tayo at natutulog. Kailangang alerto po tayo. Kailangang watchful po tayo. Ayaw po niya na tayo po'y walang ginagawa. Patuloy po tating ipalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Pangalawa po, examine your life honestly. Sigurado po ba kayo Kristiyano? Sigurado po ba kayo na kayo pupunta sa langit? Meron po ba kayong personal na relationship kay Kristo? O tinatawag niyo lang po ang sarili niyo na Kristiyano dahil pumupunta kayo sa isang Christian church? Or tinatawag ninyo ang sarili niyo na Kristiyano kayo dahil yung magulang niyo Kristiyano? O tinatawag niyo Kristiyano kayo dahil kayo po ay nabautismuhan nung kayong bata, nabinyagan kayo? O tinatawag kayong Kristiyano dahil yung asawa po niyo ay Kristiyano rin? Ang pagiging Kristiyano po, hindi po yan by contact. Ang pagiging Kristiyano po is by accepting Jesus Christ as Lord and Savior. Pagtitiwala po sa Kanya. Kung kayo po ay niligtas ng Panginoong Kristo, yun po ang garantiya na kayo po ay Kristiyano. Hindi po yung connection nyo sa iglesia, yung connection nyo sa pamilya ninyo, dahil ang Kristyanismo po ay individual na desisyon po, individual choice to trust Jesus Christ bilang iyong Panginoon. So examine your life honestly. Pangalawa, ano po yung mga priorities ninyo? Ang priority po ba ninyo yung trabaho ninyo? Ang priority po ba ninyo yung pamilya nyo? Ang priority po ba ninyo yung ministry sa church? Ang priority nyo po ba yung sarili ninyo, yung ari-arian ninyo, yung pera ninyo, yung mga kotse ninyo, mga bahay ninyo? O ang priority po ninyo ay yung glory po ng Panginoon na siya po ay magalak sa inyong ginagawa. Ang priority nyo po ba ay ang kingdom of God and His righteousness? Di po ba sabi ni Matthew chapter 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun po ba ang inyong priority, ang kaharian ng Diyos? So kung yun po yung priority po nyo, lahat ng ginagawa po ninyo, nandun po ang resulta. Yun na po ang outcome, ang spread po ng kingdom of God. At paano po natin magagawa yun? Bukod sa pagtuturo po ng Biblia sa ating kapwa-tao, paggawa po ng mabubuting bagay. Dahil minsan po, pag tayo po nagpapakita ng mabuting bagay sa ating kapwa-tao, yun po nag-a-attract sa kanila sa atin. At garantyado po yun. Kung tayo po yung nasa isang workplace at sinasabi po ng isang mga kapwa natin manggagawa na bakit iba yung attitude mo kumpara sa akin o kumpara sa iba? Kahit na mahirap ang buhay ngayon, masaya ka pa rin, ngumingiti ka pa rin. Okay? At nagtatrabaho ka pa rin ng mabuti. Hindi ka tatamad-tamad. Hindi ka nagtitake advantage sa ating kumpanya. Yun po ang magiging door opener para po ipakita natin sa kanila na si Kristo po ay nananahan sa ating buhay. Kaya po tayo may ganong klaseng attitude. Okay? So, ganun po ang dapat natin gawin. Ano po bang ating priorities? Pangalawa, kung na-mess up po yung priority natin at marami tayong mga ginawang hindi tama, naging masyado tayong complacent, no? Nagpo-procrastinate tayo, tatamad-tamad tayo sa ating buhay Kristiyano, may pagkakataon pa po hanggang di po dumarating ang Panginoon. Repent, refocus. Kung na-distract po kayo sa inyong pamumuhay bilang Kristiyano, mag-refocus po tayo. Kung medyo napunta kayo sa kanan o sa kaliwa, balik kayo sa right path. And then, realign your life with His eternal kingdom. Balik po tayo, no? I-realign natin. Okay? Kung halimbawa nagda-drive kayo, medyo, ba sa highway, nagda-drive po kayo, yung tinatawag nating highway hypnosis, no? Nakakatulog na kayo dahil siguro pagod kayo sa pagtatrabaho from the whole afternoon o kaya from last night kung graveyard shift kayo. Medyo nawawala kayo, nag-veer away na kayo sa lane ninyo. Then, refocus, no? Realign, balik tayo sa path na binigay po sa atin ng ating Panginoon. And again, malalaman natin itong mga bagay nito sa Bible po. So again, Bible po ang ating foundation, ang salita po ng Diyos. Dahil doon po natin makakita lahat ang mga instructions niya sa atin, ang mga principles na magiging pundasyon po ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Then, lastly po, if Christ returned tonight,
or this morning sa inyo, sa Philippines, ano po ang gagawin ninyo? Kayo po ba'y nagwa-watch kayo? Gising na gising kayo? Or tutulog-tulog kayo at kung saan sa kayo pumupunta, paligoy-ligoy lang kayo. Nawa you are watching. Dahil sabi po ng Panginoon, be alert, be vigilant. So let this promised return reshape how you live today so you are ready when He returns. So yun po ang purpose kung bakit natin dapat malaman ang mga mangyayari in the future sa pagdating po ni Kristo. That because our knowledge of that will help us how to live our life right now. Dahil yung pamumuhay po natin sa ngayon, that will affect our future. Okay? So ako po, gumawa po ako ng desisyon back in 1997, 1997, I made a decision to trust Jesus Christ as Lord and Savior. Many, many years ago na po yun. After I received Jesus Christ, I trusted in Him as my Lord. Nagkaroon ako ng mga mocking, insult sa aking mga kapwa, resident doctors sa Philippine General Hospital. Pero inendure ko lang po yun. After many years, natapos po ako sa residency. But then, we went to Canada together with my wife here. And then, at that point in time, tinawag po na ako ng Panginoon after many, many years to become a pastor. So, yung decision po natin na ginagawa sa kasalukuyan, may effect po yan, may impact po yan sa ating future na pamumuhay. So nawa, gumawa po kayo ng tamang desisyon sa mga makikinig po sa amin later on sa YouTube o sa Facebook. Kung di pa po kayo ligtas, wala po kayong kasiguruhan na kayo may pupunta sa langit, gumawa na po kayo ng tamang desisyon sa ngayon. At ang tamang desisyon lamang ay magtiwala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Siya lamang po ang makapagdadala sa inyo sa langit. Hindi po ako, hindi po yung mga pari po ninyo, hindi yung mga imam ninyo, hindi yung mga religious leaders ninyo. Hindi rin kayo sa sarili ninyo sa pamamagitan ng mabubuting gawa ninyo. Si Kristo lamang po ang makapagdadala. So lumapit po kayo sa Kanya. Sabihin po niyo, Lord, forgive me of my sins. I know that I'm sinful and I humble myself before you. I need you, Jesus. Take me to heaven. Give me eternal life. Ganun po ang nais ng Panginoon. Manikluhan po tayo sa Kanya at bibigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan. Manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa mga tinuro po niyo sa amin sa araw na ito. Nawa, Panginoon, ang mga nakikinig po sa amin sa ngayon at makikinig later on will make the right decision to trust Jesus Christ as Lord and Savior. Manikluhod po sila sa inyo, humble po nila ang sarili po niya sa inyo at nawa ay magtiwala po sila sa inyo lamang po bilang daan patungo sa langit. At kung sino man po ang mga makikinig na Kristiyano na po pero nabubuhay po sila ng di tama at hindi po ayon sa inyong Biblia, Panginoon, nawa Panginoon ay magsisi po sila sa kanilang mga kasalanan at magbago, Panginoon. At patuloy na ayusin po ang mga priority po nila sa buhay at gawin po nilang priority ang inyong kaharian sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. At kung saan man po sila sa ngayon, nanalangin po ang Panginoon na patuloy po nilang ipalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoong Kristo. Ito ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.